Tuwing oras ng dagsa ng tao, humihinto ang mga lungsod. Sa karamihan ng malalaking lungsod, ang mga traffic light ay gumagana pa rin nang hindi isinasaalang-alang ang kasalukuyang kondisyon ng trapiko. Paano nga ba natin mapapabuti ang daloy ng trapiko sa kalsada? Maaring natagpuan na ng startup na No Traffic ang solusyon. Itinatag noong 2017. Ang kumpanya ay nakabuo ng kauna-unahang autonomous na urban traffic management platform na pinapagana ng artificial intelligence. Ano ang layunin nito? Upang alisin ang mga traffic jam at gawing mas ligtas ang mga kalsada sa real time. Naintindihan namin na ang trapiko ay halos hindi nagbago sa nakalipas na 100 taon. At may ilang pagbabago, pero naisip namin na gamit ang teknolohiya, maaari kaming magkaroon ng isang malaking pambihirang tagumpay. At iyan ang nagdala sa kumpanya kasama ang ilang mga high-tech na tao na hindi naman talaga eksperto sa trapiko para gawing isa kami sa mga nangungunang kumpanya sa trapiko ngayon. Dumating siya sa isang traffic light ng alas 2 ng umaga. Siya lang ang nandoon, pero pula pa rin ang ilaw para sa kanya. Bakit siya bibigyan ng red light? Sige, walang ibang tao doon. Dapat green ang makuha niya. Sige, isa lang yan sa mga simpleng halimbawa kung paano pa natin mapapabuti ang sistema. Simple lang ang prinsipyo, pero napaka-epektibo nito. Naglalagay ang kumpanya ng mga smart device sa mga traffic light na may kasamang mga camera, radar at AI chips. Sa loob ng ilang milisegundo, natutukoy ng sistema ang lahat ng gumagalaw sa intersection, mga kotse, bus, siklista at mga naglalakad, at agad na umaangkop sa daloy ng trapiko. Kaya ginagawa namin ay tinitingnan namin ang trapiko sa real time. Samantalang ngayon, sa karamihan ng mga lungsod, ang daloy ng trapiko ay nakabase sa mga nakatagdang schedule batay sa estadistika. Tinitingnan namin ang trapiko sa real time at gumagawa kami ng mga desisyon sa real time based sa kung ano talaga ang nangyayari sa daloy ng trapiko na nandoon sa labas. Ngayon, ang ginagawa rin namin ay hindi lang kami nagpapatakbo ng isang sistema, kundi aktual kami nagpapatakbo ng isang plataforma. Mabibigay ako ng halimbawa. Sa isa sa mga malalaking lungsod sa US, isang stadium ng football, Monday Night Football. Yung corridor na in-optimize namin, walang pulis. Sige, pag-optimize lang ang ginawa ron. At mas maganda ang daloy ng trapiko kaysa kung ang mga pulis ang nagpatakbo nito. At hindi na kailangang baguhin ng mga munisipalidad ang kanilang kasalukuyang infrastruktura. Karamihan sa mga lungsod ay mayroon ng uri ng teknolohiya na tinatawag na detection technology. At pagkatapos ay umuusad sila sa video technology, radar technology, pati na rin thermal technologies at maging LiDAR technologies na yon. Kaya may iba't ibang teknolohiya at ang mga ito ay nakadeploy na. Ngayon, ang ginagawa natin ay ginagamit natin ang mga kasalukuyang nakadeploy na teknolohiya pero tinatanggal natin ang mga lumang kagamitan at pinapalitan ng mga bago. Tingnan natin ito sa aksyon. Tingnan mo, narito ang isang lungsod. Ito ang trapiko bago kami dumating doon. At makikita mo, ito dyan 2 linggo pagkatapos. Parehong araw, parehong oras ng araw, parehong araw ng linggo. Tingnan mo ang trapiko. Sige, ang makikita mo dito ay nawala na ang buong pila. Sige. At saka, mas maraming sasakyan ang tumatakbo dito kaysa dito, malinaw naman. Sige, kaya mas maraming trapiko ang dumadaloy ng maayos. Isa pang mapapansin mo dito sa side na to, tingnan mo yung kaliwang liko. Sige kasi ito, makikita mo kung ano nangyayari, paluluwagin natin ang linya ng mga sasakyang kakaliwa para sa kanila para hindi na sila magkaroon ng ganung klaseng problema. Sige, kaya bahagi ito ng optimization na ipinakita ko sa iyo kanina. At kitang-kita ang mga resulta. Nakita natin na sa mga lungsod kung saan ginagawa natin ang optimization, nabawasan natin ang pagsisikip ng trapiko ng 30 hanggang 50% sa maraming pagkakataon. Pero isa sa mga mas interesting na bagay, ipinakita namin na para sa bawat dolyar na ginastos sa teknolohiya ng no traffic, ang lungsod ay nakakakuha ng benepisyong pang-ekonomiya na nasa pagitan ng 75 hanggang okay na maganda para sa alkalde. Dahil nakikita nila na kaya nilang kalkulahin ang pangbawas sa pagsisikip ng trapiko kung gaano karami ang natitipid ng mga mamamayan sa usapin ng polusyon, syempre, at mga pagbuti sa kaligtasan. Kaya kung mas kaunti ang mga aksidente at mas kaunti ang namadabag sa pulang ilaw, mas kaunti ang mga taong nasusugatan. Ang kumpanya ay matibay ring nakatuon sa hinaharap. Nakikita namin palaging nababago ang trapiko. Sige, dumarami ito at nakikita mo ang iba't ibang uri ng autonomous na sasakyan. Nakakapag-usap sila sa isa't isa. Magaling silang mag-usap-usap sa isa't isa, pero kailangan pa rin ng isang tagamasid mula sa itaas. Sa bawat interseksyon na inilalagay namin, meron din kaming espesyal na antena na inihanda para sa hinaharap. Inaasahan namin ang hinaharap kung saan kusang umaandar ang mga sasakyan at iba pang ganitong bagay. Hindi pa tuluyang naalis ng artificial intelligence ang trapiko, pero maaring ito na ang simula ng tuluyang pagpigil dito.